At narito naman si Len para sa ating ika-197th day ng ating sharing and devotion video. At habang nagbabalot ng ice candy ang aking asawa, ay tayo naman po ay dadako sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. And today is Sunday. Ngayon tayo po ay nakasimba, tayo ay team white ngayon. Ay mga naka-white kami, nasuot-suot na damit sa simbahan. And so blessed for the message ni Lord kasi yun din yung magiging team ng 31st anniversary ng Bombong Mission Extension ng United Methodist Church dito sa Bombong, Talim Island. So bago po tayo dumako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ay huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon para sa lahat ng biyaya na ating natatanggap sa buong araw. So let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa buong araw na ito, Panginoon, na kami inyong iningatan. Salamat sa buhay, kalakasan at tiningan na ipinagkakalob niyo sa amin, Panginoon. At ngayon, dadako na lang po kami muli sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang maitaas at mapapulyan sa aming ginagawa, Panginoon. At kagaya nga sa naging message ngayon sa Bible, Panginoon, na kayo lang ang may kakayahan, Panginoon, na magpabago sa isang tao, Panginoon. Kami po ay magiging instrumento niyo lang upang abutin ang aming kapwa na mapalapit sa inyo at makilala kayo, Panginoon. Ngunit kayo pa rin ang may kakayahan na sila ay ma-transform, Panginoon, kagaya ng transformation na nangyayari sa lahat ng mga napapalapit o napapagaling ng Panginoong Yesus nung habang siya ay narito sa mundo, Panginoon. Dalangin po namin na hindi ang aming glory, Panginoon, nang makita at masaksihan ng mga tao, Panginoon, kundi ang inyong kadakilaan at glory lamang po, Panginoon. Itago niyo po kami sa inyong likuran at langisan ang aming labi, Panginoon, upang aming mga salitang masasabi, Panginoon, ay hindi salita o karunungan na nagmumula sa amin, Panginoon, kundi wisdom na mula sa inyo, Panginoon. Salamat din po ng panghabang buhay sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus, Panginoon, na pagtubos sa aming kasalanan. Kaya kami ngayon ay malayang makakatawag sa inyo ng Ama or Panginoon. Kaya din po, nagpapasalamat din kami sa Banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin upang aming magawa, Panginoon, ay ayon lamang sa inyong kalooban na kalulugod sa inyo at isang masamnyong handog sa inyong karian. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng itong anak na si Jesus. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 21:24. Ayan. Sabi dito, mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Message, kung sa literal, marami talaga ang namatay sa tabak at ginawang bihag ng ibang bansa na mga taga-Israel. At maging ang Jerusalem na dating kinikilala dahil nasa kanila ang templo na dinadayo ng lahat ng tao ay hinurakan ng mga hintil. Application, ang sinasabing panahon ng pananakop ng mga hintil ay nagsimula nang ang Babylonia ay sinira ang Jerusalem noong 586 BC or before Christ, na kung saan hindi na isang matibay na bansa ang Israel, kundi ang mga hintil na ang may kontrol dito. Noon daw panahon ni Jesus, ang Israel ay pinamumunuan ng mga Romano at general na Romano. Ang nagpasira nito noong 70 AD. Sinasabi ni Jesus na paglipol sa mga alagad o sumusunod sa Diyos ng mga kaaway nito hanggang kung kailan nais ng Diyos. At ang panahon ng pananakop ng mga hintil ay hindi lamang noong mga panahong iyon, kundi ang patuloy na pagpapahirap sa mga sumasampalataya sa Diyos hanggang sa huli. Dahil kahit mamatay man sa sakit o tabak, ang may matibay na relasyon sa Diyos ay nakasisiguro naman itong sa kaharian ng Diyos ang kanyang kahantungan. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita o salita ng Diyos, diba? So, ayun na nga, marami tayong nabasa na mga namatay sila dahil sa paglilingkod nila sa ating Panginoong Jesus. Pinakauna na dyan ang kanyang mga alagad, diba? Na ang mga naging parusa sa kanila ay pagpapahirap or persecution. May mga binitay, may mga iba pinugutan ng ulo, may iba ikinulong ng matagal na panahon, may iba naman sa kanila ay itinali sa isang hayop
at pinakaladkad, di ba? So, iba't iba mga paraan na naging kamatayan ng mga alagad ng ating Panginoong Yesus. At nung mga panahon na yun din, ayun na nga, ng 70 AD, ay nangyari ang tuluyang pagkawasak ng Jerusalem, which is nandoon ang temple na kinikilala ng buong mundo, di ba? So, sa buhay natin, ganun din, parang minsan sa episode ng buhay natin, parang kumbaga nasa rurok na tayo ng tagumpay or nasa katanyagan na tayo. Pero darating pa rin sa moment ng buhay natin na tayo ay babagsak, magkakaroon tayo ng downfall, di ba? Pero sabi nga, sa downfall mo na yun, you need to have a lesson to learn in life. And sa pagkatuto mo is yun yung magiging stepping stone mo para hindi mo na ulitin yung pagkakamali mo na yun, di ba? And syempre, lalong higit, mas mapapatibay natin yung pananampalataya at pananalig natin sa Diyos dahil sa ating napagtagumpayan na challenges na yun or stages ng buhay natin, di ba? Na kung saan tayo ay hindi nananatiling bata lamang or baby, kundi tayo ay unti-unting lumalaki or nagmamature, di ba? So kung nagmamature tayo physically at emotionally, dapat mas lalong higit na nagmamature tayo spiritually, di ba? Hindi tayo manatiling baby or infant yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, kundi habang tayo ay tumatanda or lumalaki ay nag-mature din ang ating spiritual life or spiritual growth, di ba? And yun na nga, di ba, kung ang mga sumakop na ay mga Hintil, mga Romano, sa mga Israelita, is hanggang sa ngayon ay may mga nangyayari pa rin na ganyan, lalong higit mga nagpapahirap or nagpe-persecute sa mga believer of Christ, di ba? Na kung saan, ayan, ang mga believers of Christ, may iba, pinanghihinaan na ng loob dahil alba, dumadanas ng mga paghihirap, dumadanas ng kawalan, di ba? Pero kapag patuloy kang nagtitiwala at nananalig na sa ating sarili ay masasabi natin na God will provide, God will keep us safe, and ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoong yung ating hinahangad ayon sa kanyang kalooban. Sabi nga sa preaching kanina, di ba, na hindi lang tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa at sa Diyos dahil gusto natin magkaroon ng reward, di ba? Pero ginagawa natin to dahil sa pagmamahal natin sa ating kapwa at lalong higit sa pagmamahal natin sa ating Panginoong Yesus at sa ating Panginoong Diyos, di ba? Na kung saan given na yan na pag tayo ay gumagawa ng walang hinihinging kapalit, kundi ang nais lamang natin ay pure intention natin na makatulong sa ating kapwa at mapalaganap ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa buong mundo, ay yan ay nakalulugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Lalong higit, if we do it with all our heart, diba? Talagang buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at lahat ng meron ka ay ipinagkakalob mo. Kaya ka generous giving. Kahit yung episode na wala ka nang maibibigay, 'di ba, sa palagay mo, pero meron at meron na ipinagkalob sa iyo ng Diyos na maaari mong ibahagi or ipamahagi o ituro sa iyong kapwa na higit na nangangailangan ng iyong tulong sa pamamagitan ng time, treasure, and talent. Ayan. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video, and hindi tayo dapat matakot kung sakali man tayo ay saktan ng tao sa pamamagitan ng mga tabak, kutsilyo, o anumang nakamamatay, di ba? Pero mas lalong higit, kahit ay hindi pa natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord or kailan yung magiging huling moment natin dito sa mundo, is nakasisiguro tayo na ating buhay ay assured na nakalaan para sa ating Panginoong Diyos, di ba? Na inaabangan na lang natin yung muling pagparito ng ating Panginoong Yesus upang kunin ang mga nanatiling matibay at matatag ang pananalig sa Kanya sa kabila ng mga pinagdadaanan ng mga hirap at pagsubok sa buhay. So, hanggang dyan na lamang po, and let us all close into prayer. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulayan ngayong gabi, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami dapat matakot, Panginoon, sa mga pananakit o mga balak pumaslang sa amin sa pamamagitan ng mga tabak o mga kutsilyo man, Panginoon, o anumang nakamamatay na mga kasangkapan, Panginoon. Ngunit lalong higit, Panginoon,
ay hindi namin hayaan, Panginoon, na mamatay ang aming spiritual na buhay, Panginoon. Bagkos, patuloy namin itong patibayin, patuloy kaming maging malapit sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming makapaglingkod sa inyo, Panginoon, sa lahat ng ipinagkaloob niyo sa amin na time, treasure, and talent, Panginoon. At ang magagawa lamang namin, Panginoon, ay tanging nakalulugod sa inyong harapan, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sino man ang mga humaharap o nasa problema ngayon, Panginoon, na financially, Panginoon, ito man ay utang sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, alam namin, Panginoon, na kayo ang siyang magpo-provide sa lahat ng pangailangan ng bawat tao, Panginoon. Kung sila man ay nagbabalak magpatayo ng bahay, sambahan, o mga simbahan, Panginoon, mga ospital, mga paaralan, Panginoon, kung ano pa man na magagamit, Panginoon, para sa pagpapalaganap ng inyong ebanghelyo, Panginoon, ay naway kayo po ang siyang magbigay, Panginoon, ng mga nararapat na kakailanganin para sa mga dapat ipagawa ng bawat tao, Panginoon. Ngayon din kung ninanais po nila na bumili, Panginoon, ng sasakyang pandagat, panghimpapawid o panglupa, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, ay pagkakaloob nyo, lalong higit kung ito ay magagamit upang maabot ang lahat ng tao sa lahat ng panig ng mundo o maging sa buwan at sa lahat ng mga planeta, Panginoon. Dinadalangin po namin ang lahat na may sakit at karamdaman, Panginoon. Ito man ay malala o hindi, Panginoon. Ito man ay physical, mental, or spiritual, Panginoon, na kayo ang aming healer, Panginoon. At anumang sakit, Panginoon, ay kayang-kaya ninyong pagalingin, Panginoon. Dahil walang imposible sa inyo, Panginoon. May ibang matagal o mabilis ang paggaling, Panginoon. At kung ang magiging solusyon, Panginoon, ay ang lisanin na nila, umamaalam na sila sa kanilang physical o katawang lupa dito sa mundo, Panginoon, ay makasigurado ang bawat isa, Panginoon, nasa inyong karian ang aming kahantungan o kapupuntahan, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na matanggap ng mga mahal sa buhay nila, Panginoon, ang magiging paglisan o pagpanaw ng kanilang mga kakilala o mahal sa buhay na kailangan na mamahinga sa inyong karian. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, teachers, mga ordinaryong miyembro, Panginoon, na nagnanais, Panginoon, na makapagdisipulo, Panginoon, makapagturo at makapagbahagi ng mga ipinagkaloob niyong talento o talino, Panginoon, sa kapwa namin, Panginoon, nang sa gayon ay maging kagamit-gamit din sila para sa inyong ebanghelyo, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang bansang Pilipinas, Panginoon, na aming bansa, Panginoon, that there will be financial and economic growth, Panginoon, pagkakaisa mula sa pinakamataas na presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababa na nanunungkulan sa mga barangay, Panginoon, at bawat pamilya, Panginoon, ay magiging discipler o disipulo nyo, Panginoon, na magtuturo, gagabay sa aming kapwa, Panginoon, upang mapalapit at magkaroon ng intimate relationship sa inyo, Panginoon, at mahahasa, Panginoon, upang mas lalong maging tagapagturo at tagaganap, Panginoon, na mga ipinapagawa niyo sa amin, that go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Kayo po ang inyong kalooban na siyang matupad at mangyari, Panginoon. At gayon din pinapanalangin namin ng bansang Israel, dahil sabi niyo nga, kung sino magpala sa bansang Israel, Panginoon, ay inyo ding pagpapalain, Panginoon. Pero nawa, Panginoon, ay gawin namin ang bawat bagay, hindi lamang dahil naghahangat kami ng kapalit o gantimpala, Panginoon, kundi dahil mahal namin kayo, Panginoon, at nais namin na maibahagi ang inyong pag-ibig sa lahat ng tao, sa lahat ng sulok ng mundo, Panginoon, na kayang maabot. Gamitin niyo rin po ang aming mga social media, Panginoon, upang ang aming gawin, Panginoon, ay tanging para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, ng inyong mabuting balita, mga aral, Panginoon, na nais matutunan ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang kami patuloy na maging matatag at matibay sa aming pananalig at sampalataya sa inyo, Panginoon. Dinadalangin din po namin ng mga secret petition ng bawat isa, Panginoon, na prayer, Panginoon, na hindi man masambit ng bibigay, alam namin nakaabot at nakarating na sa inyo, Panginoon, at hihintayin na lamang namin ang inyong katuparan o kasagutan sa aming mga dalangin, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na bigyan niyo pa kami ng mahabang buhay, Panginoon, at malakas na pangatawan lagi upang magampanan pa namin ang inyong Great Commission na ipinagagawa sa bawat isa sa amin dito sa mundo, Panginoon. At kung sakali man na kami ay magbabalik na, Panginoon, sa inyong karian, ay maluwalhati, Panginoon, at masaya naming tatanggapin ang gantimpala, Panginoon, na ipagkakaloob nyo, na putong o korona ng buhay, Panginoon, at ang aming mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay, Panginoon.
Thank you, Lord, for everything, Panginoon. Tunay na wala na kaming mahihiling pa, Panginoon, kundi puro pasasalamat, pagpuri at pagdakila sa inyong pangalan. Muli, ibinabalik po namin lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.